So good day everyone, welcome to the lecture video for our first laboratory. So throughout the entire semester, we will use Excel as our statistical software for or during the laboratory. So for today's agenda, we will have 3 goals to meet. The first would be to explain basic Excel formulas that will be used throughout the entire semester, such as how to use or how to add data or how to add cells using Excel, how to subtract, multiply, divide, and how to exponentiate data. Second would be given uncleaned data. I will show everyone how it will affect our presentation if our data is left uncleaned. And lastly is clean the data and compare its presentation to the uncleaned data. And here you will notice the major difference of the two presentation. So let's begin with uh, here, ilailaw na to ang Excel. So when we open Excel, as you will notice, there are letters, and there are letters in the upper part, and there are numbers in the side part. So the letters represent the column. So we have column A, column B, and column C, and the numbers represent the row. And these empty squares here are the cells, and each cells has their respective IDs. For example, kani is yung cell is A1. Okay? So, naa diri makita ang kaning A, it represents its column, and ang 1 is it represent the row. So, kung mo click ko diri, mao ni siya ang A2. And if i-click na ko ni nga cell, this cell is the B2. So, okay. And what we have here is I have found cheat sheets for Excel formulas. We will go first for the basic formulas and operations. Zoom. So, we will start with the basic formulas and operations. So, I have here two columns. I have named it column 1 and column 2. And each has different or random numbers from cell A2 to cell A21. So, each column kay na ay 20 kabuok na elements or rows. To add in Excel, dili ta mag-manual computation. Like, for example, kani, natay cell 1, natay dili sa A2 nga cell, and sa A3, if gusto na to na sila i-add, dili na to na siya i-manual. O add diri sa C2 nga 3. Okay? Dili ina na ang pag-add. That's not how addition works in Excel because it is time consuming. Because napoy cases nga, what if daghan kayo ka og rows, kintahay ang kaning row 20 ra man ni kabuok, what if maabot na siya og 1,000 kabuok rows. So dili pwede or dili recommendable nga manualo nimo og add. So we will add it the way Excel is developed. If we want to add cell A2 and B2 is we will start with equals and then type the cell A2. So notice here na highlight siya kay gitawag na to or gi-call na to ang A2 nga cell, then plus B2. So mag-expect na ang output diri is 3. Okay? So when I press enter, okay, nana dayon 3. So kung ako po ning buhaton diri, kung ako na po ning i-add diri nga cell, time consuming po gyapon siya. And katupod consider ang case nga if natay 1,000 kabuok rows, maglisod ta og add sa each na mga data. So atong buhaton kay kung ato aning i-hover ang ato ang cursor diri sa kuan kani nga cell sa C2 and iduol na to aning na ay green nga box, if ibutang na to tong cursor diha mo change ang
cursor nga from white cross to black nga cross. Then ato din ang i-click, then i-drag down taman sa paubos, taman sa C21. So automatic na din na siya nga ma-add ang each na row dayon. So diri na-add si 2 plus 11 which is equal to 13. Diba sakto? So if i-check po din mo diri sa taman sa C21, then sakto po siya. 20 plus 4 which is equal to 24. So which is handy, dali ra kayo. Moving on sa subtraction is kung mag-subtract ta og cell, ang ato gyud pong gamiton kay kaning minus nga sign. So good ta og equal, then atong i-add ang A2 minus B2, then mag-expect ta nga ang answer ani is negative 1. So ang subtraction is magamit lang ta og minus nga sign, dayon makuha na din nato ang ato ang output. So still hover diri ang mouse sa green nga box, dayon drag down, click, dayon drag down, and makuha na nato ang mga subtracted value from column 1 and column 2. And sa multiplication, to multiply numbers is magamit ta og asterisk. Kung kaning or sa inyo nga case or sa inyo nga keyboard kay mag shift 8, press niyo ang shift 8. Oy, sorry, this is supposed to be B2. So mao to may tabo nga case if mag-multiply ka og duha ka numbers, ay mag-multiply ka og duha ka cell nga ang isa kay dili number, mahimo siyang error, mag-value error. So kani diri nagamit kog asterisk, so nag-indicate nga pang multiply na siya. And sa division is magamit ta og bar kani or slash na tapad sa shift na nasa left sa inyong keyboard, ay shift nga nasa right sa inyong keyboard. So, okay. And so na-perform na ta og division or na-divide na nato ang column 1 and column 2 which is sakto pod 0.5 if i-divide nato ang 1 over 2. Sa exponentiation which is kanang to the power nato ang kuan, mag-erase nato ang value to any number that you want. For example, kaning nga case is erase nato siya or into the second power or ato siyang squared, then press shift 6 sa inyong keyboard na mag-indicate aning upper nga arrow, then squared. So pwede ra pod niya kung gusto niyo kaon ninyo ang cube, ilisan na niyo 3 then squared kay 2. So sakto, 1 squared is 1. And if we drag down nato ni, makuha na nato ang square sa tanang values. Same po diri, ang exponentiation 1 kay gikuha na to ang square sa column 1 at sa column 2 kaysa column 2. Example, ato ning kuhaon ang cube. So drag down. Karon kung gusto nato kuhaon ang sum, like i-add nato tanan ang values sa ato ang column 1, naatay function diri or formula diri nga sum function. So to perform or to add, to use the sum function is goes this way. Use sum, select ang cells na gusto nimo i-sum, sugod sa A1 ay A2 rather taman sa A21. So akong gibuhat ana kay gi-click sa nako si 1 ay sa A sub 2, then akong gi-press ako ang shift nga key,
Dayon ako ada yung press si A21. Wala na ako gibuyan gyapon og press si shift ani. So automatic din na siya may mo A21. Dayon close parenthesis. So man na. Nakuha na to ang sum aning column 1 which is equal to 199. Kung inyo po nang i-check kung inyo ning i-check through highlight na ay sum diri nga 199. And na ay count diri nga 20 or 8 represents pila ka buok elements or rows na diri or rather the number of selected rows. Then yung average is 9.95. So kung mag-calculate og average diri using kaning average diri nga formula, mag-expect nga ang value kay 9.95. So sugod gyapon na to i-click si A2 taman sa kang A2, press ang shift, i-hold ang shift taman sa A sub 21, then i-hold ang shift, then click A sub 21, na din tay 9.95 which is similar sa gihatag nga value sa Excel. Then if we want to take the sum sa column 2 sa addition, subtraction, and taman sa exponentiation 2, still hover aning green nga box. Dayon pag mag-black cross na siya, i-drag tayo na siya pa right taman sa exponentiation 2. Kaya nakuha na din nato ang ilahang respective sum. Same po dayon diri sa average. Okay. So na tayo demonstration sa basic na arithmetic operations sa Excel. So now, what we have here is a data set. Na ako'y student na column, na ako'y highest grade subject, year level. Ang highest grade subject kay in nominal scale of measurement, ang year level kay in ordinal, ang IQ score kay in interval, ang age kay nasa in ratio. And I will explain this later on. There is a student, ang values na diri kay kuan. It ranges from 1 to 50. Kay na ako'y 50 ka buok students na diri. And sa highest grade subject kay ang highest grade subject sa estudyante. Ang year level, kung sa silang year level, and IQ score nila kay ilang IQ score. Age is age. Sa highest grade subject nga quantity variable, dili na siya clean nga data. It is because dili consistent ang mga values under ani nga column. Like for example, ang kaning math, naa siya mathematics, ang physical education, ang PE, naa po siya physical education. Or in fact, ang physical education dapat siya sa PE lang, and ang mathematics kay dapat math lang. So ang tawag na ko ani nga dataset kay unclean dataset. Same po diri sa year level na naay first year, dako tanan ang year, na po'y first year nga Y lang ang kapital. Same po sa age na instead nga numbers lang, na po'y uban nga mataypan niya og years old. Normal na nga case after ma-collect sa researcher ang data. Okay. Kapoy pud biya og encode, so malimot pud biya ang researcher tingnan ang case. Pero ang ato ang goal diri yun kay himo na to siya og kuan kanang himo na to siya og clean nga data. Ang pasabot sa clean nga data kay ang mga values na diri kay mga consistent. So take note lang po during sa pag mag encode na og data pohon na dapat clean ang data. Okay? So now, we will give a demonstration sa pag-present sa uncleaned data ug sa cleaned data. So starting with the cleaned data nga presentation, so kung ako aning i-highlight ang highest grade subject and taman sa age ratio,
And we scroll down taman sa last na data, and ato ta diri sa insert and pivot table, and pwede ta mag new worksheet, pwede ra po ta mag existing worksheet, but for the sake of demonstration here, mag existing worksheet lang ko, and ako ang location kay diri sa L2, pwede ra na ako i-click lang cell niya, and then click OK. So normal rin nga case nga magawa sa inani nga output. So let's say sugod ta sa highest grade subject. So mao ni ang mga unique values sa highest grade subject na column. Okay? So natin mathematics and math. Dapat si mathematics kaysa math lang na the same sa physical education. So kung i-add na to ang tally each ana nila, pwede ra na to ni i-drag ng highest grade subject diri sa summation values nga panel. And tara, na-add na ang mga tally niya. So ang ideal case ani kay si math kay 12 na siya, si PE pod kay dapat 8. Okay, so if mag-present ta sa highest grade subject diri nga clean data, ito diri sa insert pivot table, location kay diri, dapat si math, di ba? Dapat si math kay 12 na siya. So and si PE kay 8. So ara ang case. Ako nang kani nga variable is ako na ni siyang gi-clean nga data. Akong pag-clean ani kay nagamit ko og mga logical functions sa basic operations sa Excel cheat sheet na diri sa logical functions, kaning if statements and or na function. But dili na nako siya ma-explain diri sa lecture video, kay mas nindot siya i-explain if sa face to face. So ginganan ako siya clean kay clean naman siya. So hala, diri na ang case. So si mathematics mathematics kay nawala siya, and nahimo na siya og math. So mo nang nahimo na siyang 12 diri as well pod sa PE. Okay? So kung mag-add pud ta og kuan diri sa year level, pwede pud nato na ma-add nga case. Di ba? Diri sa year level kay naatay different na mga kuan diri, different na mga different na mga data, like kani ang fourth na cases nga ang fourth year kay mahimo niyang fourth year, so typo, and dili pod consistent ang wording nga instead ang Y lang ang capital letter. So ang akong gibuhat kay gilimpyuhan nako na siya na Y lang dapat ang capital letter. Okay. We have here the year level, then values. Madali ang iyang count. So instead nga fourth year, nahimo na na siyang fourth year na diri. And instead nga capital letters na ang year, nahimo na siyang capital Y, then gamay ang EAR. Diri pod nga table, pwede pod ta maka-manipulate. Pwede na to ma-add ang kaning highest grade subject sa each mga first years, ay sa each na mga year level. So ang mga first year kay more on maayo sila og math, and sa second year is maayo sila og science, ang mga related subjects. Ang mga third year kay English,
And sa fourth year kay sila sa Filipino and PE. So pwede pa din nato na manipulate na mga variables. And many more, dagan pa pud ta og mga presentations nga pwede nato buhat diri sa Excel, but diri lang sa tataman. Okay? So, recap ta sa kani nga lecture video, natay tulo ka buok nga goals to meet. So, ang first is mag-explain ta sa mga basic Excel formulas, which is na-discuss nato diri. And ang second kay natay uncleaned data, and i-present nato ang uncleaned data and how it will affect ang atong presentation in table form, which is na-present nato diri. And lastly is gi-clean ang data and gi-compare ang cleaned data sa i-compare ang cleaned data sa uncleaned data. So, okay? So, dila lang sa tataman sa itong laboratory. So, thank you everyone for listening and good night.